Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham recipes. So for today's video po, ang i-share ko po sa inyo ay itong spicy fried fish fillet in sweet and sour sauce. So ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayong 500 grams na fish fillet, ganyan lang po yung pagkahiwa, medium size na white onion slice, 3 cloves ng sliced garlic, 1 piece of egg, tapos siguro mga 1 tablespoon of fresh thinly sliced ginger, and then nilagyan ko siya ng green bell pepper at saka yung Hungarian hot wax pepper. Yan po yung red, tapos isang pirasong sliced carrot. Ayan siya. So kaya po siya umanghang. So ito po yung hitsura ng Hungarian hot wax pepper. Ayan. So tapos nilagyan ko din po ng at least 1/4 teaspoon ng black pepper crushed, tapos aromat, tapos oyster sauce, ketchup. Ito na yung para sa sweet and sour sauce natin. So, vinegar, tapos syempre yung peanut oil natin for frying, at saka some brown sugar or white sugar. Tapos syempre yung pampalapot natin, kailangan natin ng cornstarch. So, procedure po tayo. So, habang tinitimpla ko po, sinisison ko po yung fish natin, ay nagpainit na rin po ako ng mantika. So, nilagyan ko lang po ng 2 teaspoons of aromat powder, or pwede po kayong gumamit ng magic sarap. Medyo matabang po kasi itong isdang ito eh. So, yung pangalan po ng isdang ito is pangasius. Ayan po. So, nilagyan ko ng 2 teaspoon. And then, dadagdagan natin ng at least 1/4 teaspoon ng crushed black pepper. And then, yung isang pirasong itlog natin. Ayan. Pagkatapos, ay haluin lang ng mabuti. Diba? Gamit syempre yung malinis kong kamay. O, diba? Ayan po. Ewan ko ba, pagka nagluluto, ayoko yung nagwagwanti or hanggat importante lang linisin ng mabuti yung kamay. At saka, syempre, maiikli yung kuko natin, So, ayan, kapag nahalo na po ng mabuti, ay lalagyan lang po natin yan ng cornstarch. So, bali po, nung una nilagyan ko po ng 2 tablespoons of cornstarch, tapos medyo kulang pa, kaya in total ay 3 tablespoons of cornstarch po yung nilagay ko dyan sa half kilo natin na isda, diba? So, again, halo-haluin lang ng mabuti. Ingatan na huwag madurog yung isda. Meron naman po yung ibang procedure na pagsiso ng isda. So, depende po sa klase ng isda na ginagamit ninyo. Ayan, or gagamitin ninyo. So, after nyan, ready na yung oil natin, no? So, mainit na siya. So, ayan nga po yung sinabi kong nagdagdag po ako ng 1 tablespoon of cornstarch kasi nga po medyo basa-basa pa yung mixture niya. Medyo konting pitik pa ng cornstarch, konting pitik daw. Ayan, so after nyan, kita nyo naman, di ba, hindi ko dinurog. Ayan. Tsaka huwag nyo pag-initan yung isda pagka galit kayo sa buhay, o di ba? Kung ano na namang siningit ko. Ayan, so maganda na sila, di ba? Ayan, so, ayan nga sabi ko, mainit na yung mantika at sinimulan ko ng prituhin. So, batch per batch lang, huwag i-overload yung yung kawali kasi kung hindi, mababawasan yung init ng mantika ninyo. O, diba? Manlamig. Pag nang manlamig, hindi na masarap. Joke. Ayun, so, ayan po. Hindi nga magsasag yung yung piniprito, So, ginawa ko, prinito ko lang sila hanggang sa mag-golden brown po yung isda natin. Tapos, syempre, set aside lang muna using yung paper, yung paper towel na ganun para matanggalan ng konting mantika. Tapos, pagkatapos kong prituhin lahat at isinintabi, ay ang sunod ko namang ginawa, loading ako masyado. Ang sunod ko namang ginawa ay yung sauce natin, yung sweet and sour sauce natin. Nagiging manghang lang siya gawa ng Hungarian hot pepper wax. Ayan, so, ayan po. Pagkatapos ko nga pong prituhin lahat, So, eto na po yung hitsura ng ating fish fillet, diba? So, saktong lang siya, yung hindi masyadong lutong-luto kasi nga, gaya ng lagi kong sinasabi,
maninigas at magiging matuyo yung laman ng isda, ng seafood niyo, or kung ano mang sweet and sour yung gagawin niyo, di ba? Pero syempre, depende pa rin yan sa inyo. So, ngayon, let's proceed to the sweet and sour sauce. So, 1 cup of cold water. Tapos, nilagyan ko lang ng mga 1.5 tablespoon of cornstarch. Tapos, ayan, 4 tablespoons of brown sugar. Of course, you can use white sugar. And then, nilagyan natin ng at least 2 tablespoons of vinegar. Sa Philippines, kung meron po kayong Del Monte vinegar, mas masarap po. Tapos, nilagyan natin ng ketchup, mga 5 tablespoons. Ayan, so paubos na yan siya. Sinimot ko lang. So, ayan, mga total of 5 tablespoons of ketchup. And then, yung oyster sauce natin in total ay mga nasa 5 tablespoons din po. Kasi, after ng mixture na yan, while simmering daw, nagdagdag pa po ako ng oyster sauce kasi nga, medyo kulang pa sa pitik, o diba? So, ayan, halo-haloin lang ng mabuti. Tapos, once na mahalo ng mabuti, using the same pan, pero kung matyaga naman kayong maghugas, ay gumamit kayo ng bagong kawali. So, binawasan ko yung mantika. Ayan, so, I'm using the same pan. Tapos, painit lang ulit. And then, igigisa na natin yung ating mga spices. Like yung sibuyas, bawang, at saka luya. So, yung luya po, hindi ko po nilagay lahat kasi yung iba, itinabi ko po para po pang garnish natin mamaya sa ating pa-plating. Ayan, so, kung nakikita niyo po, ayan. So, hindi ko po nilagay lahat. So, gisa-gisa lang hanggang sa bumango sila, hanggang sa humalimuyak, And then, kapag ka-okay na, pag nakita at saka na amoy yun ng mabango na, doon nyo idadagdag ngayon yung carrots, green bell pepper, at saka yung ginamit ko na, yung Hungarian na pepper. Kasi nga, nilagyan ko siya kasi sayang, masisira, malalanta sa ref. Kaya yun. Ayan, so, gisa-gisa lang. Ako, gaya ng lagi kong sinasabi, kung kayo po ay nanonood yung mga content ko, pagka ganyan po mga ganitong gulay, ay gusto ko lang po ay medyo half-cook lang po, hindi yung totally na latang-lata. So, yun naman po, ay didepende din po sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo ng mas luto. So, ayan, after 3 minutes, nilagay ko na rin yung sweet and sour mixture natin. So, ayan, pakukuluin lang natin hanggang sa lumapot siya. So, gaya ng nasabi ko earlier, medyo kulang sa pitik, kaya nagdagdag ako ng konti pang oyster sauce. Ayan, so, ayan po. Mix lang, over medium heat. So, ayan, kita nyo. So, gaya ng sabi ko, total of 5 tablespoons of oyster sauce. Ayan po. So, ayan na. Malapit na po siyang maluto. So, di ba? Ganun lang po siya kabilis itong fish fillet natin. So, nasa inyo po yan kung after na maluto yung sauce, ay gusto nyo pong ibalik yung isda, ilublob nyo sa sauce, di ba? Ilublob talaga eh. Kaya yun. Or, gaya ng ganitong ginawa ko, parang ginawa ko lang toppings yung sauce, So, kaya yun. Pero, masarap din naman po yung result niya. So, ayun lang po mga lovely people. Ganun lang po kasimple yung ating pacham-pacham recipe ng ating spicy sweet and sour, or ba tawag dito, fried fish fillet in spicy sweet and sour sauce. O bahala na kayo dyan, basta sweet and sour yung base ng niya, ng sauce niya. So sana po may natutunan po kayo mga lovely people, na ka-idea na naman po kayo. And thank you po for watching, at abangan nyo na lang po yung tikiman time na ako lang po mag-isa. So kita nyo po, ayan na po yung luya, o diba? Pwede nyo rin po lagyan ng green onion para pa mas lalong gumanda. So, once again, thank you for watching. God bless. Enjoy. Abangan na lang ang tikiman time. Ciao, ciao! Hello mga lovely people. So, welcome to tikiman time. Ako lang po muna makikita niyo. O, diba? Ang dami niyang binigay sa akin. Kunwari pa ako nagre-reklamo, mauubos ko rin naman. So, ngayon, tikman namin, diba? Kung manghang to, kasi nga, siya, hinog na yung sili.
So, bon appetito mo rin. Teka lang po. Okay, ayan. So, oh. Oh. Hindi ko muna nilagyan ng maraming sauce yung kanin ko kasi baka may bug ako. Kain po! Yun. Kaya ko naman. Ayan pa. So, itong isdang ito nga po ay pangasius. So, isang subo pa. Ito, may konting sauce na. So, kaya po nang sabi ko, ito pong isdang ito ay pangasius. So, hindi po siya, masyadong malasa. Yung kanuhan niya lang, medyo firm yung laman niya. Pero pwede po kayong mamili ko ng isda kung gusto niyo, So, ayan po. Na-share ko na naman po sa inyo yung isang pacham-pacham recipe ko ng fried fish fillet in sweet and sour sauce. Ayan po. So, diba, nag-share na din po ako minsan ng fried fish. Yung ginamit ko na ng sea bream in sweet and sour. So, ito naman po yung way ng pagluluto. Kapag fish fillet po yung ginagamit. Usually, kasi kapag ka-fish fillet, kapag may cater, ganon, diba, para hindi na natitinik pa yung mga bisita, diba, so, ayun, mga lovely people, kakain po muna kami, lunch, dinner na po ito, time check, ano na po, 15:49, today, Saturday, 7th of October, ayan, so, 15:49 na. So, once again po, thank you so much sa padahan-dahan nating mga nag-i-increase na subscriber. Thank you po for watching at saka sana po ay mai-share din po ninyo itong mga content natin, di ba? And mag-enjoy lang po kayo habang nagluluto, di ba? Paulit-ulit lang naman po yung sinasabi ko, pero totoo po yun. So, keep safe. God bless. Kung meron po kayong mga tanong o di kaya mga suggestion, i-comment nyo lang po. At para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod po, dito lang po sa Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipes. Ciao, ciao! God bless!